Mga balita sa labas ng bansa, France at Britain, naisaring patalsikin sa pwesto si Venezuelan President Nicolas Maduro at naidalang global terror attacks noong 2018 na bumaba ng 33%. May report si Stephanie Sevillano. Nakiisa na rin ang France at Britanya sa panawagan na bumaba sa pwesto si Venezuelan President Nicolas Maduro. Para sa dalawang bansa, illegitimate na maituturing ang kasalukuyang panunungkulan ni Maduro, bagay na sinasang-ayunan ng daang-daang Venezuelan national na nagpuprotesta doon. Sa kabilang banda, nananatili pa rin ang suporta sa kanya ng Mexico, Cuba, Bolivia at pati na rin ng Russia at China. Sa Amerika, kapwa bigong maipasa sa Senado ang mga panukalang isinusulong ng Republicans at Democrats kaugnay ng partial government shutdown doon. Partikular na nga riyan ang isinusulong ni US President Donald Trump na pondo nga abot sa $5.7 billion para sa pagtatayo ng border walls. Sa kabilang banda, hindi rin nakalusot sa Senado ang panukalang mula sa Democrats na magbubukas sa gobyerno ng walang border wall, pero nakakuha ito ng mas mataas na boto. Dahil dyan, hindi na naman makatatanggap ng sahod ang federal workers sa buong bansa sa ikalawang pagkakataon ngayong buwan. Sa Ukraine, hinatulang guilty sa kasong treason si dating Ukrainian President Viktor Yanukovych. Isa sa legal grounds na nagdiin sa kanya ay ang kopya ng kanyang request letter na humihiling kay Russian President Vladimir Putin na magpadala ng kanilang tropa sa Ukraine, isang ebidensyang pinagtibay ng United Nations Security Council noong 2014. Giit naman ni Yanukovych, military assistance at hindi pagtataksil sa bayan ang kanyang hangarin. Sa India, hindi bababa sa 60 Rohingya Muslims ang inaresto ng Indian authorities sa border ng Bangladesh. Itinanggi naman nila ang mga ulat ukol sa umano'y daan-daang bilang ng Rohingya Muslims na nakalusot sa binabantayan nilang border. Inihayag ni North Korean President Leader Kim Jong-un ang lubos niyang pagkalugod sa liham na ipinadala sa kanya ni US President Donald Trump. Kasunod niyan, tiniyak ni Kim ang technical preparations ng Pyongyang para sa ikalawang summit nila ni Trump. Bumaba sa 33% ang naitalang global terror attack sa buong mundo nitong nakaraang taon. Base sa Global Attack Index na inilabas ng Jane's Terrorism and Insurgency Center, katumbas ng 10 taong pagbaba sa bilang ang naitalang terrorism fatalities. Malaking bahagdan nito ay bunsod ng pagbaba ng karahasan sa Syria kasunod ng pagkontrol ng sitwasyon doon ng gobyerno. Gayon din, nakaapekto dito ang nasa 75% na pagbaba ng bilang ng mga naitatalang atake ng Islamic State noong nakaraang taon kumpara noong 2017. Sa Australia, libo-libong fans ang nag-iisa sa taunang birthday celebration ng music legend na si Elvis Presley na pumanaw noong 1977. Ang Parks Elvis Festival ay nagsimula noong 1990s nang magsagawa ng birthday party kay Elvis ang isang restaurant sa Australia. Tinatayang nasa $9.3 million ang kinita ng lokal na ekonomiya ng Australia dahil sa isinagawang Elvis Festival. Stephanie Sevillano, para sa Bayan.